Nakaplano na yan nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. The political agenda is to eliminate VP Sara for the 2028 presidential election at all costs. Dalawang grupo na ang nag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pakiusap ni President Ferdinand Marcos Jr. na sayang lang ang panahon kung pag-uukulan nito ng pansin. Hindi naman daw ito mahalaga. Umayon naman ang Iglesia ni Cristo sa sinabing ito ni PBBM na dapat ay magkaisa na lamang tayong lahat upang mapanatili ang katahimikan ng sambayan ng Pilipino. Maraming problemang dapat kaharapin, kagaya ng mga mahal na bilihin at pati na rin ang namayaning tensyon sa West Philippine Sea. Kamakalawa kasi ay hinarang ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at binomba ng tubig. Hindi para siyahan ng CCG, binangga ang tagiliran ng barko ng BFAR at nawasak ang railings. Ilan lamang ito sa mga problema ng bansa, kaya umapila si Pangulong Marcos Jr. na huwag nang sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Dahil dito, magkakasa ang Iglesia ni Cristo o INC ng rally bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na huwag nang maghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa religious group, na ang impeachment complaint laban sa second highest official ng bansa ay hindi prioridad dahil mas marami pang mahahalagang issue na dapat tugunan. Sa isang banda, nais naman ng mga grupong naghain ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente na malaman ang tunay na pinaggagastusan ng Intelligence Fund at pati ang pondo ng Department of Education na dati niyang pinamunuan. Ilan din sa dahilan ng paghahain ng impeachment ay ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang pagbabanta ay ginawa ni VP Sara noong November 23 sa isang press con at sabi ni VP Sara, kapag napatay daw siya, patayin din si PBBM dahil may kinausap na raw siyang gagawa yon at dugtong pa ni VP Sara, no joke. Ang nagkapagtataka lang, makaraang magbanta si VP Sara ay sumagot si PBBM at sinabing hindi mapalalampas ang pagbabanta at papalagan niya ito. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kung papalagan, bakit nga ba lumambot ang kanyang posisyon at umapilang huwag nang sampahan ng impeachment si Vice President Sara Duterte? Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, planado ng Kamara ang planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Pulido umano at nakataga na sa bato ang planong impeachment laban kay VP Sara. Bahagian niya ng plano ang pag-iimbestiga ng mababang kapulungan ang paggamit ng confidential funds ng Vice President. Sinabi ni De La Rosa na baliwala rin ang pagpapagod ng Vice Presidente kahit magpaliwanag pa ito dahil isa lang ang kanyang kauuwian at ito ay ang impeachment. Dagdag pa niya, bahagi rin ng plano ang pag-leak ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos na nakikiusap sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara dahil matapos itong kumalat at kumpirmahin ng Pangulo ay siya namang paghahain dito ng impeachment complaint sa Kamara. Aminado naman ang ilang mga mambabatas na medyo gipit na sa oras para maisulong ang impeachment laban dito. Sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na lalapit na ang Christmas break at ilang araw na lang ang nalalabis sa sesyon sa plenaryo ng Kamara. Samantala, sa pagbabalik ng sesyon sa Enero ay magiging abala na ang mga kongresista sa paghahanda sa election campaign kaugnay sa gaganaping midterm elections sa bansa sa May 2025.